Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat na giliw namin tagapanood sa Facebook. Ito po ang inyong lingkod, Hector Diaz Colin, sa YouTube channel. Paki-like, share, and subscribe at pakipindot ng bell button para ma-notify po kayo sa iba pang mga video sa YouTube. Narito po tayo ngayon upang bigyan pansin ang isa sa napapanood nating balita sa YouTube. Ating pong panoorin. Kung napansin nyo po, hindi ko pinapalabas yung video dito, no? Dun sa social media thumbnail natin, sa teaser, hindi ko nilagay yung video at all. Hindi ko pinalash yung video dito, or screen grab or screenshot of the video. Bakit kanyo? I don't want to be party to the spread of this disinformation na very despicable. Again, alam nyo, napaka-critical natin, no? Ako mismo, napaka-critical ko po dito sa mga Marcoses. And alam nyo ba naman, malinaw naman po sa inyo yung pinanggagalingan ko, no? Malinaw sa akin yung issue ng ill-gotten wealth, yung issue ng human rights sa panahon ng tatay niya, yung hindi pa pagbabayad ng estate tax nito mga Marcoses. Pero isatambi muna natin yan. Dito sa ongoing war, political battle between the Marcoses and the Dutertes, obviously nakikita niyo po kung saan nanggagaling yung vicious attack na ito recently, no? Itong pagpapakalat nitong fake video di umano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It doesn't take a rocket scientist to determine the motive, okay, the intention of these people behind this fake video. So napapansin nyo, well-curated, yung well-planned yung kanilang propaganda, di ba? They were teasing this for so many months. They were dropping hints. Sinasabi nila, merong polvoron video, adik yung presidente, ilalabas namin yan. Tinamingan nila na ilabas po yung video on the day that the president was scheduled to deliver his third State of the Nation address. Yun yung sinasabi nilang pasabog. Saan nila nilabas yung video? Sa Los Angeles, if I'm not mistaken, sa United States. Bakit kaya? Baka they were advised legally na hindi sila mahahabol ng Philippine authorities sa pagpapakalat itong fake video na ito kung gagawin nila yon sa labas ng Pilipinas. Okay. Ngayon, didinig natin ilang mga pro-Duterte personalities na nagpapaliwanag, nagpapalusot, trying to find a way out dahil iniimbestigahan as predicted, as anticipated ng Philippine government. Sinasabi ng iba na nakikita ko online, ay hindi naman namin sinabing si President Marcos yan. Okay? Unang-una, bawal na bawal pag kayo mismo ikinalat nyo yung video na iyon. Kaya I advise you, our dear viewers and listeners, huwag nyo na pong, pag nakita nyo yung video, huwag nyo na ikalat. Diba? Bawal po yun. Eto, merong pahayag yung DICT. A video has been circulating on social media which shows images that intend to cast aspersions on public figures. The DICT has ascertained that it is a poorly designed deepfake video that can easily be identified using simple tools openly available online. The public is advised that the production and distribution of fake videos are illegal and punishable by existing laws. Okay? Actually, miski wala pong ganyang batas, imagine niyo kung sa inyo mangyari yun. Diba? It just so happened na ang biktima ngayon si Bongbong Marcos. Pero kahit kanino mangyari yun, diba nakakasuklam, nakakarimarim. Kaya the first thing that you can do if you receive such a video, unang-una, wag nyo nang panoorin. Pero kung talaga napanood nyo na, you should pause. Isipin nyo mabuti, miski anong gigil nyo kay Bongbong Marcos, mag-isip-isip naman kayo, totoo ba to? Sino ba nagpapakalat nito? Actually, I have people close to me, sineshare sa akin yan Obviously, naniniwala sila. Yun palang binabara ko na Usually subtly. Sinasabi ko, obviously naman peki yan, di ba? So medyo nako-convince naman sila na peki yun. Pero imagine niyo kung sinakyan ko pa yun, sinabi ko kunwari, oo nga, talagang si Bongbong Marcos yan talagang addict yan E di lalong kakalat yung fake information. Kaya the first thing that you should do, kahit sino man yung biktima niyan, huwag niyo na pong ikalat. Huwag niyo na pong i-forward kahit kanino. Okay?
Unang-una, bawal. And pangalawa, it's not the right thing to do. Okay? Napaka-immoral po nung pagpapakalat ng ganyang video. Diba ginawa yan kay dating Senador Leila de Lima? Sino ba Sino rin ba yung nagpakalat nun? Di ba sino Duterte rin? Sila yung sabi na meron daw sex video si Leila de Lima noong mga panahon na sinisira ni Duterte yung reputasyon nitong kawawang si Leila de Lima. At pinakulong niya ng more than 7 years. Ngayon, acquitted sa lahat ng mga kaso. Isa rin sa mga ginamit na issue sa kanya, meron daw sex video na alam niyong wala. Bakit? Kung meron, di ba, sa sama ng ugali nitong mga Duterte, di ba dapat nilabas na nila yung dati pa? At kung naalala nyo, masasearch po ito sa YouTube. Di ba nung meron pagdinig sa House of Representatives sa mga panahon na yon, may ilang mga walang kwentang congressmen, sinasabi nila, ipalabas natin itong yung sex video. Imagine niyo, di ba? Peke yung video, hindi si Leila de Lima, pero balak pa ng ibang mga kongresista na ipalabas doon sa mismong pagdinig. Parang baboy naman yata masyado yung so-called august halls of Congress. Ba dapat mahiya kayo sa mga balat nyo? Iba yata na karma na, no? Kasi medyo matagal ng panahon yun. Iba yata na karma na. Pero imagine niyo, no? The victims can vary. Noong time na yun, si Leila de Lima, ngayon, si Bongbong Marcos. Siguro by this time, nagre-regret na siya, no? Bakit ba ako nakapag-alyansa sa mga to? Kasi unang-una, Mr. President, yung alyansa niyo with the Dutertes, napakasama naman kasi ng basis. That was a political marriage of convenience. Di ba? So, gusto nyo kasing makuha yung suporta ng mga Duterte para masiguro yung panalo nyo, yun ang napala nyo. Pero hindi nito panahon ng sisihan, no? Dapat labanan dito yung mismong mali. This particular political struggle between the Marcoses and the Dutertes, wala ka mapili eh. Hindi mo pwedeng sabihin na doon ako sa lesser evil dahil sabi nga nila, yung lesser evil, evil pa rin. Ang point dito, talaga mayroong matinding kasamaan na kumakalat ngayon. At dapat, tanggalin muna natin yung political affiliation or persuasions natin, labanan natin kung ano yung malinaw na mali. Yun po yun sa akin. So again, you can start by not sharing that particular video. At huwag kayong basta masyado magpapaniwala dyan, no? Kung nakikita niyo yung propaganda dito, binabasa ko yung comments ng ilang mga trolls dito. Tinan nyo. Sinasabi nila, hindi, dapat magpa-drug test. Nakikita nyo nakalatag yung propaganda, no? Magpapalabas ng video, i-insinuate nila or sasabihin nila overtly na si Bongbong Marcos yun, tapos biglang i-challenge ng kanilang mga supporters. Hindi, kung talagang hindi ikaw yan, mag-deny ka. Diba? I think may pahayag pa kasi dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? If I'm not mistaken, ang sinasabi niya, ang weakest alibi daw, yung denial. No? Ayos abogado po yun, kung sakasakali. No? Kung talagang sinabi man niya yun. Imagine ninyo, mag-aakusa ka sa isang tao na addict, pero yung ebidensya hindi naman galing sa'yo. O yung ebidensyang galing sa'yo, na pinapalabas mong ebidensya, peke naman. So, ibig sabihin, naninira ka lang ng reputasyon. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang mga tao. No? Masasama po yung mga budhi niyan. Pag-ingatan nyo po yung mga politiko na sinusuportahan nyo. Lalo po yung mga nagpapanggap na pinapangalagaan yung kapakanan nyo. Diba? Nakakarima rin po talaga yung moralidad ng ilan po sa mga politiko at political figures na sinusuportahan nyo. Pag-isip-isip kayo mabuti. No? Siguro ngayon, hindi kayong biktima, pero pag dito ng araw, pwede maging kayo. Kaya, ingat-ingat po kayo. Ingat po kayo sa mga nagpapanggap na nangangalaga sa human rights, pero sumusuporta naman pala doon sa mga human rights violators. Yung mga trolls ngayon, nagkalat kayo rito sa ating episode as anticipated. Bakit? Kasama kayo sa propaganda. Saan Pogo Hub ba kayo nag-ooperate ngayon? At magkano ba yung bayad sa inyo? Baka nga hindi kayo Pilipino, baka kayo yung mga Chinese workers ng mga Pogo syndicates. Kaso malas nyo. Meron ng order si President Marcos, total ban ng mga Pogo starting yesterday. Although I have questions regarding that. Pag sinabi niya bang ban na yung mga Pogo starting yesterday, automatically hihinto na ba yan? Siyempre hindi, di ba? Sabi niya, iwa-wind down yung operations by the end of the year. Bukas pag-uusapan natin yan. Hindi lang po tayo natuloy dito sa ating episode ngayong gabi with PAOK spokesman Winston Casio dahil ang sama ng panahon, no? Medyo naipit siya sa isang lugar, hindi siya makaalis kanina. Pero again, abangan niyo po yung episode na yun bukas. And going back to this issue of the fake video
of supposedly of President Marcos, yung mga nagpapakalat niyan, mahiyahiya nga kayo sa mga balat nyo. No? Meron din kayong mga kamag-anak, no? Meron kayong mga magulang, meron kayong mga kaibigan, no? Paano kung sila o kayo mismo yung mabiktima? Tsaka ultimately, lahat naman tayo haharap sa Panginoon, no? Anong sasabihin nyo pagkaharap nyo na yung Panginoon face to face, no? Ginamit ko yung buhay ko sa pagpapakalat ng ganito. Bakit? Kasi talagang grabe ambisyon ko pagdating sa kapangyarihan. Again, nakakapal ang mga mukha nyo, mahiya kayo sa mga balat nyo.